Hindi agad nakalapit si Athena kay Kyla kahit pa nakita na ang lalaki sa tapat ng gate na kanilang mansyon. Nakaupo ito sa hood ng kotse at nakapaloob ang mga kamay sa bulsa ng suot na leather jacket. Nakatingala si Kyle sa langit kaya hindi agad siya napansin. Hindi niya inakala na papayag ito makapagkita sa kanya ng ganong oras. Ayon sa lalaki, mahigit 4 na oras ang distansya ng unit nito sa mansyon na kanyang pamilya. Pero nagmaneho si Kyle ng ganong kalayo para lang mapagbigyan siya. Sumila ang ngiti sa mga labi niya. Noon naman tumingin ang lalaki sa gawin niya na parang naramdaman na kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Parang napakaraming gustong sabihin ni Kyle base sa mga titig nito sa kanya. Kung sana lang ay kaya niyang basahin ang nilalaman ng isip ng lalaki ay ginawa na niya. Napakagwapo nito. Tinatangay ang pang-umagang hangin ang buhok ni Kyla. At kahit pa nangangalong mata, hindi pa rin nabawasan ng gandang lalaking taglay nito. Halos hindi makapaniwala si Athena na pinupuri niya si Kyla. Kung malalaman lang siguro ng mga kaanak o ni Sandro ang mga iniisip, wala na siyang mukhang maihaharap pa sa mga ito. Gusto ko tang lapitan, panimula nito. Pero nag-aalala ako na baka malarma ka. Kaya kung handa ka na, pwede kang maupo sa tabi ko. Tinapik nito ang espasyo sa tabi nito bago matipid ng umiti. Masaya ako na makita ka. Magandang panimula ang araw. Katulad nung dati, maya-maya ay napailing ito at pinutulan sasabihin. Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Anong sinasabi mo? Napangiti na lang si Kyla pero hindi na may kakaila ang lungkot sa mga mata. Wala yan. At gaya ng dati, naapektuhan siya sa lungkot na nakikita sa lalaki. Naalala niya ang regalo nitong painting noong birthday niya. Kinuha niya yun sa townhouse at ipinalipat sa kwarto niya dito sa mansyon niya. Total, iginigiit ang dada niya na doon na siya tumira. Tatatlo na lang daw sila ay bubukod pa siya. Gustong gusto niya ang painting kahit na sarili ang nakaguhit doon. Pakiramdam niya ni minsan si Kyle ang nakikita tuwing tumitingin sa painting. Naupo si Athena sa tabi ng lalaki. Sa loob ng ilang sandali, nanatili lang silang tahimik na parang kontento ng malapit sa isa't isa. Wala nang iba pang salitang kailangan. Pero maya-maya, si Kyle din ang naunang bumasag sa katahimikan. Kamusta ka na? Masaya ka ba? Marahan tanong nito. Masaya naman. Pero papaano ba niya ipapaliwanag ang parang laging kulang na pakaramdam sa lalaki? Isang uri ng kakulangan na nawawala lang tuwing kasama niya ito. Paano ba niya iyong sasabihin na parang may intindihan nito kung kahit siya ay hirap na ring maintindihan ng sarili? Ikaw, Kyla, kamusta ka na? Eto, sinusubukan kong mag-survive sa araw. Sagot nito bago siya binalingan. Athena, mahal mo ba si Sandro? Nagulat siya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tinanong siya nito tungkol sa bagay na iyon. Ganun man ay ngumiti siya. Oo, mahal ko siya. Iyon ang alam ko. Singit ng kanyang isip. Mahal ko siya. Ulit niya sa mariing boses pero para kumbinsihin ng sarili. Mahal ko si Sandro. Natawa si Kyla pero walang kasimpait iyon sa kanyang pandinig. Alam mo ba, hindi ako naniniwala sa sumpa. Pero mukhang nagalit si Pepe Sanlibeste. Kaya ngayon, heto, at pinapatunayan niya sa akin na tama siya at mali ako. Tumayo ito. Na mga sandaling iyon, pumutok na ang liwanag sa buong paligid. Alam mo, kapag lumalaki si Isaiah at dumating ang panahong natutunan niya magmahal, alam mo kung anong unang sabihin sa kanya? Parang may biglang nagbara sa kanyang lalamunan.
Kahit pa hindi gaanong maintindihan ng mga sinasabi ng lalaki, para siyang nasa loob ng isang bugtong at hindi mahanap-hanap ang sagot. Ano? Tanong niya. Sasabihin ko sa kanya na kapag nagmahal tayo at dumating ang panahon kailangan natin silang pakawalan, kahit masakit, pakawalan natin sila. Huwag natin silang itali. Huwag natin silang rendahan dahil kahit sila masisikipan, kahit sila masaktan ibigay natin ang hinihiling na tadhana na paglaya. At sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamainam nating gawin ay ang umasa. Umasa na sana isang araw ang mga pinakawalan natin ay makakaalalang bumalik sa atin. Ako hindi man, magdasal na sana isang araw lumipas yung sakit, ang lahat ng sakit. Biglang namasa ang mata ni Athena sa narinig. Hindi may tatanggi kasi ang hapdi sa boses ng lalaki. Kyle, nawika niya. Alam mo ba, ilang buwan na rin ang lumipas. Actually maglilima na. Do you still remember the princess that I said I'm in love with? The one who fell in love with the prince subordinate? Sa halip itanong nito. She had a chance of heart, Athena. Na in love ulit siya sa isang prinsipe. At kung sakali man na dumating ang panahon na makilala mo ang prinsesang iyon, pakisabi sa kanya na walang anumang galit o samaan loob sa kanya ang tagasunod na prinsipe. He will always understand her. Siguro may mga bagay lang talaga sa mundo na kahit ano pang pakipaglaban ang gawin mo, hindi uubra. Pakisabi sa kanya na pinapakawalan ko na siya. Hindi dahil ayoko o napapagod na ako. Lalong hindi dahil hindi ko na siya mahal. Kundi dahil nangako ako sa kanya na pakakawalan ko lang siya sa oras na makita kong wala ng pag-asa at hindi na niya ako mahal. At ito na yun. Ayoko nang patuloy siyang itali sa akin. Natatakot na akong masakal siya. Lalo na't mukhang hindi talaga siya para sa akin. Gumaralgal ang boss nito. Alam mo ba, mahal na mahal ko siya. Pero nung mga nakaraang araw, pakiramdam ko, hirap na ako. Ang mahalin siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pero ito rin ang nagbibigay sa akin ng kahinaan ngayon. Nanghihina na ako at gusto ko na rin magpahinga. God, Kyla, napatayo na rin si Athena. Paano ko ba papaganin yung loob mo? Ayoko makita ka nagkakaganyan. Athena, pwede bang payakap naman? Gumiti ito at ibinuka ang mga braso. Payakap naman, kahit ngayon lang. Walang pagdadalawang isip na lumapit siya kay Kyla at buong higpit na niyakap. Gumanti ito ng yakap at kasabay niyon ay narinig niya ang pag-iyak nito. Para siyang dinurog, para siyang binasag. At sa sobrang sakit na nararamdaman niya, hindi niya iyon makuhang ipaliwanag. Ang alam lang niya, nasasaktan siya sa isiping nasaktan ang lalaki. Tama na, Kyle. Pumiyok ang boss niya. Kyle, please, tama na. Athena, ano bang gagawin ko? Natatakot ako. Nag-aalala ako. Dahil yung prinsesang iyon, ayaw ko siyang pakawalan. Kung ganun, huwag mo siyang pakawalan. Hindi, Athena . May mahal na siyang iba. Kumapit ako sa nakalipas ng mga buwan kasi ang sabi nila, ang puso lagi makakaalala sa kabila ng lahat. Pero hindi na ako maalala ng puso niya. Pabigla ang puso ni Athena. Bakit ganun? Bakit iba ang dating sa kanya ng mga salita ni Kyla? Ano ba talagang gusto nitong iparating? Magsasalita pa sana siya nang maya-maya ay umiwala ang lalaki sa kanya. Pinakatitigan nito ang mukha niya na parang kinakabisa iyon bago siya marahang dinampayaan ng halik sa noo. Athena,
I truly wish you well, Athena. Maging masaya ka, okay? Halos pabulong sabi nito bago nagpaalam na. Sumakay na ang lalaki sa kotse at pinaharurot iyon palayo. Hindi na siya nakapagsalita. Pero may nakapasa yung takot sa dibdib. Bakit kung magsalita si Kyle ay parang hindi na sila magkikita uli? Bakit kung tumingin ang lalaki para siya ang prinsesang tinutukoy nito na ayaw ng pakawalan na? Natutup niya ang dibdib kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Sumikat na ang araw. Pero bakit parang lumubog na iyon sa paningin niya? Pakiramdam niya na umalis si Kyle ay tinangay nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Ilang minuto pa siyang nanatili sa labas ng gate bago nagpasyang pumasok na. Pero bago iyon, nakita niya ang mga magulang sa beranda na pareho nakatitig sa kanya. May luha rin siyang natanaw sa mga mata ng mami niya habang hindi naman mabasa ang ekspresyon ng daddy niya. May inililihim ba ang mga ito sa kanya? Lumipas pa ang ilang araw. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Kyle kasabay ng pag-iinit ng mga mata nang makita ang amang nakasandal sa headboard ng kama habang nakabukas ang mga braso sa kanya. Hindi siya likas na emosyonal. Pero nitong nakaraang mga araw, dala ng samot-saring nararamdaman, parang kay daling lumabas ng mga luha niya. Busy siya sa pagpipinta ng tawagan ni Tito Andrea, ang abogado ng dada niya, at pinapunta sa ospital. Ang abogado ay nagbalita ng paglipas ng halos 8 taon, nagkaroon ng himala at nagising ang kanyang ama. Ora mismo, iniwan niya ang lahat ng ginagawa ni hindi na siya nakapagpalit pa, kaya bakas ang pintura sa mga palad at damit. Gaya ng dati, inihabilin na muna niya ang anak kay Manang Esther. May mga security guard na naabutan si Kyle sa ospital. Kahit sa labas ng kwarto ng dada niya, ay meron din na pare-parehang yumukod sa kanya nang makita siya. Pero bago iyon, nakita din niya ang nagsisigaw na si Tita Nanit kasama si Sandro sa labas ng ospital na hinaharangan din ng mga gwardya kaya hindi nakapasok. Ipinagtaka niya iyon dahil siya ay walang kahirap-hirap na nakapasok matapos na kumpirmihin ng pangalan. Kyle, anak, namamaas pang sabi ng dada niya. Halika dito. Wala nang sali-salita pa. Para siyang bumalik sa pagkabata na tumatakbong lumapit sa dada niya at nasasabik na maramdaman ang yakap at ang tatag nito. Sa dami ng pinagdaraanan, kailangan niya ng yakap na iyon. Mahigpit niyang niyakap ang ama. Gumanda ito na mas mahigpit ding yakap habang tinapik-tapik ang kanyang likod. Dad, I'm so sorry. Tuwing binibisita ang dada niya, lagi niya sinasabi yon. Hindi niya alam na darating pa pala ang pagkakataon makagawa ng personal na humingi ng tawad dito, na makagawa pa nitong marinig iyon. Kahit papaano, nagdubog ang kanyang kalooban. Dad, I'm sorry. I'm sorry kung bakit ka nagkaganyan sa mahabang taon. Gumaralgal ang boss niya. Hindi na ako aalis, Dad. Hindi na uli, pangako. Shh. I wanted to let you go that time, son. Gusto na kitang pakawalan noon. Kasi alam ko nasasaktan ka na rin masyado. I thought if setting you free was the only way you can stop hurting. Kahit mahirap, kakayanin ko, anak. But then, something happened that day. Bahagyang humiwalay ang dada niya at pinagdadatigan siya. Napuno ng luha ang mga mata nito. Bago ka umalis, lagi na kami nagtatalo ni Nanit. Palagi ko siyang nahuhuling kausap si Harry, ang boyfriend niya, bago kami ipagkasundo sa isa't isa ng mga magulang namin. Pero inayawan iyon ng mga magulang niya dahil simple lang ang pamilyang pinagmula ni Harry. Noong minsang maaga akong umuwi sa mansyon,
Naabutan ko sila ni Harry na nagtatalo tungkol kay Sandro. Harry was insisting that Sandro should recognize him. Nag-iba na agad ang kutob ko noon. Kaya palihim kong ipina-DNA test si Sandro. Nagtagis bigla ang mga bagang nito. And the day you were about to leave was the exact same day I discovered that Sandro wasn't mine. Hindi siya anak ko. Iyon ang dahilan kaya kita sinundan ng araw na iyon. Kaya kita hinabol. Because I wanted my son, my real son, to stay and be the one to be with me. But the accident happened. Wala kang kasalanan doon, anak. I was just distracted while driving at the time. Nanet's betrayal was just too much to bear. Lalo at inakala kong akin talaga si Sandro. Bukod pa roon, napamahal na rin sa akin si Nanet. Kaya sa kabila ng pag-anagnag niya, I continued to hold on. Pero maniwala ka, anak. Ang iyong ina, ang unang babaeng minahal ko. Maling panahon nga lang siguro pero wala na ako naramdaman na gaya ng pagmamahal ko para sa nanay mo. Napaiyak ulit ito. Hindi ko alam na pinalayas pala siya ni Nanet. Ang akala ko, kusa siyang umalis nang alokin siya ng pera ni Nanet, pati ng pamilya ko, at tinanggap niya iyon. I was so broken-hearted when I heard that. To think that I was planning to process my annulment with Nanet. At iyon ang matinding pagkakamali ko. Dapat pala, itinuloy ko na lang ang annulment. Dapat pala, hindi ako naniniwala kay Nanet at sa pamilya kong kinasabot pa niya. I'm so sorry, anak. I'm so sorry, Kyle. Napamaang siya. Maya-maya, nag-iinit ulit ang mga matang na ihalamos niya mga kamay sa mukha. Napuno ng pagsasisi at galit ng puso ni Kyle. Sana pala ay hindi siya umalis noon. Sana naghintay siya ng kahit ilang araw pa. At sana hindi na aksidente ang dado niya. Sana noon pa nito nakompronta si Nanet. At sana nalaman iyon ng mga Perez. Wala sanang humarang sa nabuong pagmamahalan nila ni Athena. Sana naging malaya sila ng asawa. Sana hindi nawala si Sarah sa kanya. Sana hindi na aksidente si Athena at nagkaroon ng amnesia. At sana masaya siya ngayon. Pero hindi. Mananatili hanggang sana na lang ang mga iyon. Dahil mas sakin pa pala kaysa inaakala niya si Nanet. Napakaraming taon ang inagaw nito sa kanya. Inagawan siya ng titulo, ng karapatan at ng lahat-lahat sa kanya. Pero ngayon nagising na ako. Itatama ko na ang lahat, anak. Ipapaanal ko na ang kasal namin ni Nanet. At sa oras na hindi siya pumayag, masakit man, wala akong magawa kundi i-blackmail siya. I will have to tell the public about her. I will have to tell them that Sandro is not my son. Iyon ang dahilan kaya isa sa mga pinatawag ko ay ang Tito Andre mo, si Nanet at si Sandro. Napailing uli ang dado niya. Hindi ko na muna sila kayang makita sa ngayon. Alam kong inosente si Sandro sa nangyari. Ako ang inaakala niyang ama. But I just couldn't look at him without thinking how unfair I have been to you, to my real son. I'm really so sorry, anak. I'm sorry. Kyle, ano ko? Nahinto sa tangkasan ng pagkasalita si Kyle nang may marinig silang kumalaboga. Pagharap sa pinto, nakita niya si Danilo na pabagsak na nakaupo sa marmol na sahig.
ni hindi niya namalayan na nakapasok na pala ang matandang lalaki sa kwarto. Masyado siyang pinangunahan ng emosyon sa mga pinagtapat na ama. At base sa itsura ni Danilo, siguradong narinig din nito ang mga sinabi ng kanyang daddy. Nilapitan niya si Danilo at inalalaya makatayo. Pero hindi tumayo ang matandang lalaki. Sa halip sa pagkabigla niya, lumuhod ito sa kanyang harap at mahigpit na kumapit sa suot niyang pantalon. Yumuko si Danilo na parang natalo sa isang napakahalagang laban. "Patawarin mo ako, Kyle. Diyos ko, patawarin mo ako." Nanginginig ang boses na sinabi ng matandang lalaki. "Patawarin niyo akong lahat." Bumuka ang bibig niya. Pero walang salita na lumabas doon. Maya-maya lang, narinig niya ang paghugulgol ni Danilo. Diniinan niya ng mga daliri ang gilid ng mga mata para pigilan ang pag-iyak. Inalis niya ang mga kamay ng matandang lalaki sa pantalon niya, kasabay na naghihinang pag-upo rin sa tabi nito. Noong unang beses na matuklasan ng tungkol sa ama ay tuwang-tuwa siya. Sa wakas, magkakaroon na siya ng tatay. Nawala man ng ina, may matitira pa rin siyang malapit na kaanak. Noong makarating sa Maynila, hinagad niyang kilalanin din ito, pero hindi iyon ibinigay na tadhana sa kanya. Kaya sa nakalipas na mga taon, isa na lang hinahangad niya, ang makalaya mula sa lahat ng mga nararanasan. Pero isang araw, minahal din ni Kyle si Athena. Lalo naging komplikado ang lahat. Pero nagkaroon siya ng isang pangarap. Hinangad niyang kilalanin din bilang Perez para bumagay siya sa kanyang prinsesa. At hito na iyon, kinikilala na siya ng hari ng mismong ama ng prinsesa. Pero wala na siyang makapa na katiting na saya sa puso dahil malupit ang mundo. Bago kasi nakuha ang pinakaasa, marami na muna nawala sa kanya. At ngayon, matapos na mga nangyari, aanhin pa niya ang pagkilala sa kanya. Aanhin pa niya ang titulo. He was no longer a plain subordinate. He was now a prince. Pero aanhin niya ang koronang iyon kung wala ang kanyang prinsesa. Anong ibig sabihin nito? Maya-maya ay nagugulahan tanong ng daddy ni Kayla. Alam niyo, Mr. Reyes, kayo ang nakakakilabot na tao na nakilala ko. Sa halip ay sinabi ni Kayla. Napakarami niyo pinagkait sa amin ni Athena. And for the past months, ayaw na ayaw ko sa inyo. Kayo ang sinisisi ko sa nangyari kay Athena. Kayo rin sinisisi ko sa pagkamatay na anak ko. Kapag nasasaktan ako, tuwing tinitingnan ko ang asawa ko at hindi ko mahanap sa mga mata niya ang pamilyar na emosyong kadalasan ay kumakalma sa loob ko, sinisisi ko kayo. Kapag nasasaktan ako tuwing kinakausap ako ni Athena, tuwing tinatawag niya ang pangalan ko at ramdam na ramdam ko ang mga pagbabago, sinisisi ko kayo. Nang ilibing ang anak ko, sinisisi ko kayo. Alam niyo ba kung gaano kahirap para sa isang ama ang hatid sa huling hantungan ng kanyang anak? Inihatid ko sa Sara na wala ang asawa ko sa tabi ko. Nakahalong-halong ko umiyak pa na sa Isaya. May sakit pa ang anak ko noon Pero hindi mo alam ang lahat ng iyon kasi wala ka naman doon na mangyari iyon. Mariin siyang napapikit sa mga naalala niya. None of those things would have happened if only you let us be happy. But until the end, yung kayamanan, yung pera, iyon pa rin ang mas iniisip ninyo. Kung hindi nyo ba nalaman kung sino ako, magkakaganyan ba kayo ngayon? Gumalo ang mga balikat na matandang lalaki sa pag-iyak. Naipilig niya ang ulo. Siguro, kapag dumating ang araw na nawala ng lahat ng sakit, ako na mismo sasadya sa inyo, Mr. Reyes, para sabihin sa inyo na pinapatawad ko na iyo. Pero kahit ako, hindi ko alam kung mawawala pa yung sakit na iyon. Lumipas ang ilang araw. Iginala ni Kyle ang mga mata sa kabuuan ng dream house ni Athena.
Tapos na iyon at fully furnished na rin. Ganoon-ganoon na pangarap na bahay ng asawa. 2 palapag iyon na panay salamin ng haligi. May katamtamang taas na gate na dark brown ang kulay at gusto ni Athena iyon para kakulay daw ng mga mata nila na Isaiah. Napangiti siya sa naisip. May hugis pusong swimming pool iyon sa labas at may maliit na fountain sa bungad. Pagpasok sa loob, sasalubong ang pinaghalong cream at red na mga pangunahing kulay bilang mga paboritong kulay ni Athena. May 6 ding kwarto iyon, isang master bedroom, guest room, at 4 na kwarto na magiging mga anak nila. Dahil gusto raw ni Athena na magkaroon ng 4 na maliliit na version nila. Pero ngayon, mukhang sila na lang ni Isaiah ang titira sa bahay. Iyon ay gumagawa niya iyong tirahan. Napakarami na nagbago sa buhay ni Kyle sa loob ng ilang linggo. Sa huli, pumayag din si Nanit na makipag-areglo sa daddy niya at ipapaanalang kasal ng mga ito. Kahit bakas pa rin ang matinding galit sa mga nangyayari. Wala nagawa ang stepmother niya dahil nagbanta ang kanyang daddy na ibubuking sa publiko ang panloloko nito. Wala rin nakuha si Nanit kahit na ano mula sa asawa maliban sa mansyon. Pero pinamanahan ng daddy niya si Sandro ng 15% ng shares ng RPC. Sa kalaunan, natuklasan na rin ng kapatid ng lahat. At kahit pa sinabihan si Sandro ng daddy niya na malaya at pwede pa rin patuloy na pagtatrabaho sa RPC, ay kusa pa rin itong umalis. At siya, ipinagtapat ng daddy niya ang tungkol sa kanya sa publiko. Siya na ngayon ang nag-iisang tagapagmana ng mga Perez. Dahil may angking galing at husay, si Kyle ang nakasalukuyan na mamahala sa RPC na sa oras na ma-finalize ang lahat ay magiging Perez Corporation na lamang iyon. Ibinenta na kasi ni Danilo sa kanila ang lahat ng shares nito sa kumpanya. Tuloy na nagretiro ang matandang lalaki sa pagnenegosyo. Napakalaking responsibilidad agad ang nakaatang sa mga balikat niya. Mabuti na lang at ginagabayan siya ng ama sa bawat desisyon. May ilang kumikwestiyon sa kakayahan niyang mamahala. Kaya nagsisikap siya na lalo pang husayan ang pagtatrabaho. Pero sinisiguro niya na hindi siya mawala ng oras sa anak at paminsan-minsan nakakahanap pa rin siya ng panahon para magpinta. He now had everything that money could buy. Secured na ang hinaharap ni Isaiah. Marami sa mga nagmamaliit sa kanya noon ang personal pang humingi ng tawad. Marami na rin ang mga nagkaka-interes na lumapit sa kanya. Pero wala yung halaga sa kanya. Sa kabila ng aking yaman, tumutuloy pa rin si Kyla sa San Silvestre compound. Gustuhin mang bilhin iyon sa may-ari, hindi raw nito ipagbibili ang lugar. Totoo nga siguro ang sumpa dahil sa kinahinatnan ng relasyon nila ni Athena. Kaya tumiran man siya sa compound, wala nang mawawala sa kanya. Dahil wala naman siyang ibang karelasyon. Noon at ngayon ay mananatiling pagmamay-ari ni Athena ang puso niya na dahilan kung bakit naroroon pa rin siya. Dahil gusto niyang sariwain sa isip niya ang masasayang alaala nilang mag-anak sa unit na iyon. Naipagtapat na rin niya sa daddy niya ang nangyari sa nakalipas na mga taon. Ang kanyang ama ay nagpayong umamin na siya kay Athena at ipagtapat ang karapatan niya. At gusto niyang gawin iyon. Gusto niyang lumaban ulit, lalo na ngayon na may pagmamalaki na siya. Pero noong nakaraang araw, naabutan ni Kyle na naghahalikan sina Athena at Sandro sa mansyon ng mga Reyes. Agad niya nalimutan ang planong pag-amin. Doon na tuloy na lusaw ang kanyang kahuli-hulihan tapang. Ng mga sandaling iyon ay kasama pa niya mismo sa Isaiah na bumisita. Sobrang sakit na nararamdaman niya habang nililisan ang lugar. Natawa siya na mapakla nang maalala ang anak na paulit-ulit na tumatawag ng mama habang sakay sila ng kotse. Kahit karga ng mga anang Esther ay patuloy pa rin ito nag-iiyak. Kasalanan niya. Gabi-gabi, lagi pa rin niya kinikwentuhan ang bata tungkol sa nanay nito kasabay na pupakita ng picture. Kaya siguro nakilala ni Isaiah si Athena.
Ang nangyari sa kanila ng asawa sa isla ay parang isang fairy tale. Hawak niya ang oras nila at napakaganda niyon. Pero siguro nga, hanggang doon na lang iyon. Dapat nga siguro makontento na siya sa dating meron sila. Dapat ay masaya na siya. Dahil sa kabila ng hirap, hindi pa rin siya mag-iisa dahil may iniwan pa rin si Athena sa kanya, sa Isaiah. Naipaayos na ni Kyla ang annulment papers nila ng asawa sa kanyang abogado. Permado na rin niya iyon. Ang perma na lang ni Athena ang kulang at may process na. Ipinadala niya sa mansyon ng mga Reyes ang annulment papers. Hindi niya kakayanin kung siya pa mismo magdadala niyon at magpapapirma sa asawa dahil sigurado magbabago ang kanyang isip. Bahala na si Sandro o ang mga Reyes kung papaano magpapapirma kay Athena. Tutuparin niya ang sinabi ng asawa na pakakawalan na ang kanyang prinsesa. Pero hanggang doon pa lang ang nabubuo niyang plano. Bukod doon ay wala na. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay maging malaya magmahal si Athena at malaya rin magpakasal gaya ng gusto nito. Tapos na ang laban sa wakas. Natapos na iyon noong mismong araw na nagising si Athena. Ang kanyang katawan ay gusto pang lumaban ng kahit kaunti. Pero ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa ay parang pagod na para samahan ang kanyang katawan para makapaglaban. Suko na siya. Samantala, Dad, maingat na itinulak ni Athena ang pinto ng library para silipin kung naroon ang dada niya. Mula na magretiro, lalo pa nagpupursige ang ama sa parang panliligaw sa kanyang mami. Paminsan-minsan ay lumalabas na silang tatlo. Pero madalas, hinahayaan niya ang dada niya na masolo ang kanyang mami na mukha ng lalamig pa rin na hindi niya maintindihan. Sa bagay, mula nang magising na kulang ang alaala sa sarili, ay napakaraming bagay ang hindi niya maintindihan. Noong nakarang araw, nagkita sila ni Lilian at Gina. Dinalaw kasi siya ng mga kaibigan sa mansyon. Mukhang napakaraming gustong sabihin ng mga ito. Pero ramdam niya ang pagdadalawang isip na magpinsan, pati na matinding pagkakaila sa daddy niya. Sundin mo yung puso mo. At kapag ginawa mo yun, mahanap mo yung kasagutan sa lahat ng tanong mo. Minsan mo nang sinunod ang puso mo, Athena. Kaya huwag kang matakot na sundin uli ito. Lalo na ngayon. Mukhang may laman pang sabi ni Gina bago nagpaalam sa kanya. Tsaka alam mo ba, hindi pa rin ako naniniwala sa sumpa kahit hanggang ngayon. Ang mga sinabi namang iyon ni Lilian ang sumunod na sumagi sa isip niya. Parang may pumitik uli sa kung anong sentido ni Athena. Ilang ulit na niyang sinisikap na makaalala. Hindi kasi mawala-wala sa isip ang kutob na may inililihi ang mga tao sa paligid niya. Pero bago pa dumating ang magpinsan, naano na niyang sinunod ang puso. Nakipaghiwalay na siya kay Sandro. Hindi talaga nakakalimot ang puso, no? Naglalaro sa kanyang isip ang mapait na sinabi ng fiancé nang itulak ito matapos siyang halikan. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi nito. Nagpaalam na rin kasi agad si Sandro pagkatapos niyon. Sa nakalipas na mga buwan, sinikap niyang gawin ang lahat para mag-work ang relasyon nila ni Sandro. Pero hindi na niya kayang patuloy pang linlangin ang sarili. Hindi na niya ito mahal. Tuwing tinitingnan kasi ang lalaki, naririnig ang mga salita ng pagmamahal mula rito. Hawak ang kamay niya at yakap o hinahalikan siya. Panay pasalamat na lang ang kanyang nararamdaman. Nagpapasalamat siya na minahal siya ni Sandro. Pero hanggang doon na lang iyon. Hindi na siya masaya. Hanggang maaari, ayaw ni Athena na bumitaw kay Sandro. Lalo pa at alam niyang mahirap ang pinagdaaran ng lalaki sa pamilya. Dahil sa biglang pagbaligtad ng mga pangyayari sa buhay nito. Lahat ay nagulat at nasorpresa nang ibunyag ni Tax Perez na si Kyle ang tunay nitong anak. Tangi ang malalapit na lang sa pamilya ang nakakaalam na hindi tunay na anak ni Tito Tax si Sandro.
Sandro was having a hard time, pero hindi niya kayang patuloy na kumapit sa isang bagay na parang matagal nang binibitawan ng puso. Isa pa, hindi rin yun patas para sa lalaki. Ayaw niyang patuloy itong lokohin. Dahil bali-baligtarin man lahat, iba ang nararamdaman niya para kay Kyla. Walang sandaling hindi pumapasok ang lalaki sa isip niya. Walang sandaling hindi siya binubulabog ng mga sinasabi nito noong huling pagkikita nila. Gustong gusto niya itong puntahan, pero natatakot siya sa posibleng isipin ni Kyla tungkol sa kanya, na pagkatapos ng kapatid nito ay ito naman ang isinunod niya. Bukod pa roon, hindi pa niya nakakausap ang mga magulang tungkol sa paghihiwalay nila ni Sandro. Ang buong akala ng mga ito, pati na umaasa pa rin hanggang ngayon na si Nanit, ay sila pa rin ang magkakatuluyan. Tumuloy pa rin si Athena sa library kahit na hindi nakita ang daddy niya. Doon na lang niya siguro ito hihintayin. Ang daddy niya ang unang kakausapin tungkol sa kinahantungan ng relasyon nila ni Sandro. Total, sa simula pa lang, ito ang may gusto nang pakasal sila ni Sandro at nakipagsundo sa mag-asawang Perez. She was hoping that her father would understand. At pagkatapos, bahala na. Pero pupuntahan na niya si Kyla. Naupo siya sa harap ng mesa ng kanyang daddy. Pero biglang kumunot ang noo niya na may mapansing brown envelope doon. Sa labas niyon ay may nakalagay na buong pangalan ni Kyla. Ilang sandaling tinapik-tapik niya ang mesa. Nag-aanlilangan sa iniisip na gawin. Ano man ang laman ng envelope ay para lang sa kanyang daddy, kaya iyon naroroon na. Pero hindi niya mapigil ang namumuong curiosity. Lahat ng meron sa Kyla ay naiintriga siya. Laging parang may laman ng mga salita at titig ng lalaki sa kanya noon. Maya-maya, nang hindi na mapigilan sarili, ay tinignan niya ang laman ng envelope. Pero napaawang bigla ang bibig niya nang mabasa ang nilalaman ng mga dokumento. Annulment papers iyon nila ni Kyla, na permado ng lalaki. Ilang ulit siyang kumurap-kurap para siguruhin hindi nililinlang ng paningin niya. Pero iyon at iyon pa rin ang kanyang nababasa. Kumabog ang dibdib na napatayo si Athena. Kasal sila ni Kyla. Anong ibig sabihin niyon? Bakit wala nagsabi sa kanya? Ipinapaanala ng lalaki ang kasal nila. Pero hayon siya at walang kamuwang-muwang sa pinaplano nito. Ilang sandali siya nagpalakad-lakad sa loob ng library. Nanlalamig ang mga kamay niya sa pinaghalo-halong emosyon. Napakarami niyang tanong. Pero bakit parang walang gusto magbigay ng mga sagot sa kanya? Nang hindi na makatiis, nagmamadali siyang tumakbo palabas ng library at palabas ng mansyon. Nasa lubong pa niya ang nagtatakang ina, pero hindi ito pinansin. Kahit ang mami niya, hindi siya sigurado kung pagkakatiwalaan pa. Gaano karami pa kaya ang posibleng tinatago ng mga ito sa kanya? Kung gaano halos lahat na nakapaligid sa kanya ay pinaglihiman siya. Sino pa ang pagkakatiwalaan niya? God, bulong niya. Halos pasigaw na inutusan ni Athena ang gwardyang buksan ng gate. Mabilis ang kilos na sumakay siya ng kotse at pinatakbo iyon. Ilang linggo pa niya nalaman ang address ni Kyla. Ipinahanap niya iyon kay Big Boy na katakatakang kabisado ang tinutuluyan nito. Dahil ang iutos iyon, ora mismo ay dire-diretsong in-recite nito ang address ni Kyla. It was like Big Boy was familiar with the address the way that she was familiar with it. San Libeste compound. Nakakasiguro siya na narinig na niya iyon at ang daan papunta sa lugar. Bakit parang kahit nakapikit ay tanda niya? Nang makarating siya sa compound ay madilim na. Parang kabisado na mga paniya ang tiyak na pupuntahan. Unit 1E. Pero bago pa makarating sa unit, may humarang sa kanya na babae na mukhang nakatira din sa mga unit na iyon. Kahit na mukha nito ay pamilyar din sa kanya. Hi! Bati nito.
Nabalitaan ko yung nangyari sa anak mo tsaka sa'yo. I'm sorry ha. Napasinghap si Athena sa narinig. Kumabog uli ang kanyang dibdib. Hindi na ninasagot ang babae. Wala sa sarili na tumuloy siya sa Unit 1E. Hindi siya kumatok sa pinto ay bumukas na iyon. Bumungad sa kanya ang isang matandang babae na maaliwalas ang bukas na mukha. May kalong itong bata. Ang anak ni Kyla, si Isaiah. Anak! Iha! Agad na bulalas ng matandang babae. Bago pumapagsalita, hinilasay nito papasok ng bahay. Iginalulungkot ko ang nangyari kay Sarah. Pero nasisiguro ko na may plano ang Diyos. Napaiyak na ito. Bakit ngayon ka lang umuwi, anak? Ano ba nangyari sa iyo? Hindi na nakaimik pa si Athena. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Naroroon ang painting niya kasama ang dalawang sanggol na babae at lalaki. Ang lalaki ay kamukhang kamukha ni Kyla, habang kamukha naman niya ang babae. Napakaliwanag na kanyang itsura doon. May ningning sa mga mata niya at may masayang ngiti sa mga labi. Bukod doon, may iba pa siyang mga larawan na nakita. Mga larawan na kasama niya si Kyla at ang mga bata. Nag-init bigla ang mga mata ni Athena. Mabilis siyang naupo sa naroong sopa sa takot na bumigay ang mga tuhod. Sumunod na napatitig siya sa batang lalaki na ngayon ay mabagal na humahakbang palapit sa kanya. Natumba ito, pero pinipilit na bumangon at tumayo uli. Natutok niya ang dibdib na magpatuloy sa paghakbang ang bata. May munting ngiti sa mga labi nito. Automatikong ibinuka niya ang mga braso kasabay ng pagpatak ng mga luha. Pumaloob sa mga naghihintay na braso niya ang bata. Kinarga niya ito habang patuloy pa rin sa pagbagsak ang mga luha. Nang hindi na mapigil ang sarili, ay niyakap niya ito. Mariin siyang napapikit ng marinig ang pahagikik nito. Kasabay niyon, biglang may mga boses siyang naririnig sa isip. Para nagduduwit sa pag-iyak ng mga sanggol. Ano bang klase ng bahay ang gusto mong itayo natin dito, mahal? Muli, ginulo ng boses ng estranghero ang kanyang isip. Pero sa pagkakataong iyon, malino na wala siya sa loob ng isang panaginip. Hindi nagtagal, bahagyang luminaw ang mga imahe na nakikita niya sa isip. Nakita niya ang sarili na kalong-kalong sa Isaiah habang ang kausap ng estranghero ay naaninig na may kalong din na batang babae. Hindi pa niya makita ng gusto ang mga ito dahil parang natatakpan ng kalahati ng mga mukha na kung ano madilim na kulay. Ikaw, ano ba yung gusto mong dream house, mahal? Tanong niya. Siyempre dapat pareho natin planuhin yun, di ba? Dahil iyon na magiging permanenteng bahay natin. Para namang naaaliw ay natawa ang estranghero. Come on! Nakita ko na ginuhit mo sa sketchpad mo noong mga nakaraang linggo. At alam ko, yun ang gusto mong dream house. Hinihintay ko lang na ibot mo sa akin ang mga design para maipagawa natin. Tsaka huwag kang mag-alala. Alam mo naman ikaw lang ang pangarap ko, di ba? Nasa tabi na kita. Idagdag pa itong makukulit at tsikiting na ito. Inginuso nito ang mga sanggol na kalong nila. Buo na ang buhay ko. Buo na ang pangarap ko. Ano pang hihilingin ko? Malawak siyang napangiti. Nasabi ko na ba sa iyo kung gaano ako kaswerte dahil ako minahal mo? I love you so much, Kyla. Kyla? Agad na napadilat sa Athena. Kung ganon, si Kyla ang lalaki sa kanya mga panaginip. Unti-unti nagkaroon ng tunog ang kanyang pag-iyak. Napatitig uli siya kay Isaiah. Mama! Mama! Malikot pang tawag ng bata habang hindi nawala ang ngiti sa mga labi. Mama! Oh God! Oh God! Napatoy siya. Parang mababaliw na. Inabot niya ang bata sa mata ng babae na mabilis namang kinuha nito. Nanginginig ng husto ang mga kamay niya
at natatakot na mabitawan ng bata anumang oras. Napahawak siya sa nananakit na ulo para yung pinupukpok na kung ano na napakatigas na bagay. Athena? Mabilis na tumuon ang tingin ni Athena sa bungad ng pinto nang marinig ang pamilyar na baritonong boses. Nakita niya si Kyle na puno ng pag-alala ang itsura na nilapitan siya. Kyle? Wala sa loob na bulong niya. Kyle? Napekbi na siya. Dumiin ang pagkakahawak niya sa ulo na patindi ng patindi ang pananakit. Nang hindi na mapigilan ang sarili, napasigaw siya kasabay na pagbigay ng mga tuhod. Pero bago pa man tuloy bumagsak sa sahig, ay agad na siyang nasalo ni Kyla. Napapikit siya. Kasabay niyon ay para siyang nanonood ng isang pelikula nang sunod-sunod ng manumbalik sa kanyang lahat. Athena! Athena, ano nangyari sa'yo? Marahang niyugyug ng lalaki ang mga balikat niya. Pero nanatili siyang hindi dumidilat. Manang, tumawag ka ng ambulansya, please! Napahagulgula siya. Palakas iyon ng palakas, ni hindi niya magawang dumilat. Sa matinding panliliit, takot, galit, at sakit na alam niyang lahat ay masasalamin sa mga mata ng kanyang asawa. Athena, utang na loob, magsalita ka. Sabihin mo naman sa akin, mahal ko, anong masakit sa'yo. Please. Nabimigat man ang ulo, ay sinika pa rin niyang dumilat. Pero sandali lang iyon, dahil maya-maya ay bigla na lang nagdilim ang lahat.